Nagtatampok ang pambungad na eksena ng isang matapang na mamamahayag na nakikitang nagsasalaysay ng lahat ng mga nakaraang insidente ng digmaan at nagdodokumento nito sa kanyang talaarawan. Mas gusto niyang manatiling anonymous bilang resulta kung saan siya ay tinawag bilang anonima. Sa kanyang pagkukwento, ang eksena ay nagbabalik sa taong 1945 na naglalarawan sa mga huling araw ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa. Lumalabas na ang Unyong Sobyet ay nagpakawala ng tatlong harapan mula sa 45 milya silangan ng Berlin upang makuha ang lungsod. Sa araw na yon, nagpaalam si Anonima sa kanyang asawa, na isang mataas na ranggo na sundalong German sa Nazi Party. Kasunod ng kanyang pag-alis, pumupunta siya sa hangout kasama ang kanyang mga kaibigan sa matataas na klase gaya ng nakasanayan. Sa panahon ito, pinag-uusapan niya ang patuloy na kalagayan ng mundo at naniniwala rin na mananalo ang kanilang bansa sa digmaan. Ang grupo ay nananatiling nakakalimutan sa pagsalakay ng mga tropang Sobyet hanggang sa isang malaking pagsabog ang makagambala sa kanilang partido. Habang tumatakbo sila para sa kanilang buhay, nakikita namin ang pagkawasak ng Nazi Germany kung saan ang mga gusali ay nawasak sa lahat ng dako. Sa gitna ng pambobomba na ito, si Anonima, kasama ng iba pang sibilyan, ay nakatagpo ng isang underground na bunker na naglalaman ng iba't ibang babae, bata at ilang matatandang tao. Kinikilala ng Anonima ang ilang mga tao sa shelter. Karamihan sa kanila ay natatakot na iwan ang kanilang mga noble na trabaho o nawawala ang mga mahal sa buhay na lumahok sa digmaan. Nasaksihan din niya ang isang malungkot na tanawin ng isang babaeng nasasakal dahil sa pagkakalantad niya sa mga sandatang kemikal na ginagamit ng mga Sobyet. Habang siya ay nakaupo at umiinom, pinag-isipan niya ang kanilang kasalukuyang pakikibaka at nagpasya na isulat ang lahat ng nakikita niya para sa kanyang asawa. Nang maglaon, sa isang maikling tigil-putukan, nagmartsa ang mga tropang Sobyet sa mga lansangan na naghahanap ng mga nakaligtas na German. Inutusan din nila ang mga sundalong Aleman na lumabas at isuko ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, tumanggi ang mga Nazi na tumanggap ng madaling pagkatalo, kaya pinili nilang maglagay ng panghuling laban. Nagpaputok sila mula sa matataas na palapag at balkonahe ng mga gusali, at pinapatay ang ilang kalaban na sundalo. Sa kabila nito, ang napakaraming mga Sobyet sa huli ay nadaig sila. Kasunod nito, nakatanggap si Major Andriy Rybkin ng tawag sa telepono mula sa kanyang superior, na nag-utos sa kanya at sa kanyang batalyon na ihinto ang kanilang karagdagang pag-unlad sa Reichstag. Pansamantala, isa sa mga sundalong Sobyet ang nakahanap ng mga nakatagong sibilyan sa bunker. Si Anonima na naglakbay sa mahigit 12 bansa at alam ang ilang wika, ay sinusubukang gambalain ang mga sundalo sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya sa Russian. Gayunpaman, ang kanyang pagsisikap ay napatunayang walang saysay dahil ilang kabataang babae ay ipinatawag mula sa kanilang pagtataguan. Lumabas si Anonima at nasaksihan ang buong kalye na napapalibutan ng hukbong Sobyet na nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Pagkatapos, ang mga babae ay itatanong at tinutukso ng mga Sobyet, kaya hindi sila komportable. Bilang resulta, bumalik si Anonima sa ilalim ng lupa at nakita lang ang isang batang babaeng si Lesia na inaabuso. Pagkatapos maghintay ng tamang sandali, mabilis niyang ibinigay ang susi ng babae sa kanyang lumang penthouse at hinikayat siyang tumaka sa eksena. Kasunod nito, nasumpungan ni Anonima ang isa pang sundalo na pinilit ang isang babaeng German sa isang abandonadong silid para sa kanyang kasiyahan. Sa pagtatangkang tulungan siya, hinabol niya sila hanggang sa silid, ngunit nang subukan niyang linlangin siya, tumakas ang babae at nahuli siyang mag-isa kasama ang sundalo. Nababatid ang paparating na pag-atake, nakaramdam siya ng takot, ngunit nagawa niyang manatiling kalmado. Sa isang mabilis na pagkilos, hinatak niya ang sundalo sa isang madilim na silid at ikulong siya sa likod ng isang hawla bago tumakas. Pagkatapos ay pumunta siya kay Major Andriy at humiling na itigil ang pang-aabuso. Gayunpaman, ang kanyang pag-aalala na sinasabing ang mga sundalo ay malinis at malusog upang gawin ang anumang gusto nila. Nasiraan ng loob, bumalik siya sa bunker para lang hilahin ng isang sundalo sa kadiliman at sa pilitang ituloy. Sa susunod na eksena, pinahintulutan ng isang mabait na biyudang Aleman si Anonima na manatili sa isang apartment complex kasama ng iba pang mga nakaligtas na sibilyan. Nang maglaon, habang nag-uusap, binanggit ng isa sa mga inaabusong babae na pinaplano ng mga tropang Sobyet na alisin ang lahat ng mga German sa lalong madaling panahon. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang pumasok ang mga Sobyet sa apartment para dukutin ang mga babae. Bilang resulta, lahat ng sibilyan ay nagsimulang tumakas, maliban sa Anonima,
na nag-iisip na ang pagtakas ay walang saysay. Kasunod nito, nakita siya ng mga sundalong Sobyet at humalili sa pag-enjoy sa kanyang katawan. Ang mga pag-ataking ito ay nagiging pang-araw-araw na pagsubok na pinipilit ang mga kababaihan na isuko ang kanilang mga sarili para sa kasiyahan ng mga sundalo. Sa paglipas ng panahon, kinondisyon ni Anonima ang kanyang sarili na tiisin ang mga hinihingi ng mga sundalo, lalo pang hinamak ang kanyang sarili. Sa kabila ng gayong mga paghihirap, sinisikap niyang pasiglahin ang espiritu ng mga kababaihan, tinitiyak sa kanila na mabubuhay sila. Gayunpaman, sa isang punto, si Anonima ay napipilitang dumaan sa ilang magaspang na pakikipagtalik. Hindi na niya kayang tiisin ang kalupitan. Siya, kasama ng isa pang babaeng nagngangalang Barbel, ay pumunta kay Major Andre at nagreklamo tungkol sa mga brutal na pag-atake. Bilang tugon, pinaalis sila ng Major, na ikinuwento kung paano ginawa ng mga sundalong German ang mas masahol pa sa mga Ruso sa mga nakaraang labanan. Sa kabila ng pagtanggi, hindi sumuko si Anonima at pumunta sa Teniente Anatol para humingi ng tulong. Sumasang-ayon ang huli sa isang kondisyon na kailangan niyang pagsilbihan siya ngayong hapon. Tinanggap niya ang alok sa pag-aakalang makakaligtas man lang siya mula sa walang humpay na pag-atake ng mga mababang sundalo. Nang maglaon ng araw na iyon, inimbitahan ni Anatol si Anonima at ilang sibilyan ng German na magparty kasama ang kanyang mga kapwa sundalo sa isang apartment. Habang nag-i-enjoy silang lahat, nakikisali sina Anatol at Anonima sa isang masayang pag-uusap. Pagkatapos ng party, humiga ang lahat sa kama, habang kailangang tuparin ng Anonima ang gusto ng tenyente. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang apartment at nakita si Major Andre na sumalubong sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito pinapansin dahil wala siyang pakialam sa alinman sa mga nakaraang reklamo niya. Upang makabawi sa kanya, inutusan niya ang isa sa kanyang mga sundalo na kumuha ng tubig at sabon para sa kanyang paliguan. Galit na galit ang isang Russian medic na si Masha sa ginagawa ni Major Andre. Bilang resulta, personal niyang inihatid ang sabon na pampaligo sa Anonima at inilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghahagis ng sabon sa kanyang mga paa, at ipinahayag din na sa kanila ang Berlin. Sa paglaon, pinapaalis ng Major ang lahat at makipag-usap sa Anonima ng pribado. Inaasahan na hahanapin niya ang kasiyahang katulad ng iba, pumasok siya sa isang silid at naghubad ng walang salita. Kapag nakita niya ang mga pasa sa buong katawan nito, sa wakas ay nakaramdam siya ng sama ng loob sa pagtrato sa mga babae at lumalayo siya. Lumipas ang ilang araw, ngunit inaabuso pa rin ng mga sundalong Sobyet ang mga babaeng German. Naaawa ang Major sa sitwasyon, ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin ang kanyang kupunan. Pansamantala, patuloy na isinusulat ni Anonima ang kanyang mga karanasan sa kanyang diary. Sa kanyang tala, inilarawan niya si Anatol bilang isang gypsy na pumupunta at umalis ayon sa kanyang gusto. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Major Andre at ilan sa kanyang mga sundalo sa apartment ng Balo na may dalang masasarap na pagkain. Pagkatapos ay umupo sila kasama ang mga sibilyang German at in-enjoy ang kanilang oras sa pakikipag-usap ng magkasama. Hindi nagtagal, isa pang grupo ng mga sundalong Sobyet na pinamumunuan ni Teniente Andropov ang pumasok sa apartment building at nagsimulang tumalon sa loob ng bawat kwarto. Nang marinig ang gulo, lumabas si Major Andre at ang iba pa para magtanong kung ano ang nangyayari, kung saan sinabi ng isang sundalo na nakita niya ang isang armadong sundalong German na nagnanakaw ng kanilang pagkain. Naghinala siyang nakatira ang magnanakaw sa itaas na palapag ng gusali, ngunit itinanggi ni Anonima. Lumalabas talaga na isang batang sundalong German ang nananatili sa penthouse, kasama ang parehong babaeng Silesian mula kanina. Upang makuha ang katotohanan, sinimulan ng sundalo na bugbugin ang isang matandang lalaki na ikinagalit ni Major Andre. Pagkatapos, binugbog ng Major ang sundalo na halos mapatay sa galit. Habang nagkakalat ang mga tao, pumunta si Major Andre sa kwarto kasama si Anonima at niyakap siya ng mahigpit na nagpapahiwatig na sinimulan na niya itong magustuhan. Nang maglaon, nang umalis si Major, pumunta si Anonima sa penthouse para balaan ang babaeng Silesian. Ngunit sa kanyang pagtataka, nahanap niya ang batang sundalong Aleman na piniling manatiling nakatago sa halip na pumunta sa Siberia kasama ang kanyang mga kasama. Hindi malaman kung paano magre-react, umalis na lang siya, nagpapasyang panatilihing sikreto ang engkwentro. Sa mga susunod na araw, madalas na binibisita ni Major Andre ang apartment ng mga sibilyan at nag-uukol ng kaunting oras na magkasama na nag-aalok din sa kanila ng proteksyon. Sa paglipas ng panahon, papalapit siya ng papalapit sa Anonima na nagbabahagi ng mga personal na detalye gaya ng kanyang bank account, pasaporte, at maging ang mga pangalan ng kanyang mga kamag-anak. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Anonima ay patuloy na nakikipagtalik kay Anatol. Dahil dito,
natatakot siya na baka malaman ng Major ang tungkol dito balang araw at mapatay siya. Isang magandang araw, babalik si Anonima sa kanyang apartment pagkatapos kumuha ng tubig. Sa panahon ito, nakasalubong niya ang dati niyang kaibigan, si Elke, na nasa labas ng bayan. Tuwang-tuwa ang dalawa sa muling pagkikita. Dinadala siya ng Anonima sa apartment at ipinakilala siya sa iba pang residente. Kasunod nito, gumugugol ang mga babae ng isang buong araw na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa mga Russian. Sa partikular, nagsitsismis sila tungkol sa kanilang mga pakikipagtalik sa mga sundalong Soviet at pinagtatawanan pa sila. Pagkalipas ng ilang araw, ibinalita ng Artillery General ng Germany na ginawa ni Adolf Hitler ang hindi maisip. Ibig sabihin, natalo ang Germany sa digmaan. Inutusan niya ang lahat ng natitirang sundalo na sumuko dahil ang anumang pagtutol ay mawawalan ng kabuluhan. Ang balitang ito ay nagdudulot ng kagalakan sa mga sundalong Soviet na nagsimulang magdiwang sa mga lansangan simula sa kanilang pambansang awit. Sa kabilang banda, ang magiliw na grupo ng Rosain ay bumalik sa sibilyang apartment na may dalang mga regalo at pagkain. Tumutugtog si Major Andrei ng isang nakapapawi na tune sa piano na lumilikha ng isang mapayapang kapaligiran. Pagkaraan ng ilang sandali, pinuntahan niya si Anonima sa kanyang kwarto at nakipag-usap ng pribado. Sa sandaling ito na ipinagtatapat niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya, at hiniling sa kanya na samahan siya sa Russia. Malinaw na nag-aalangan siya, ngunit pinili niyang huwag muna itong sagutin sa ngayon. Samantala, isang lasing na sundalo ang pumunta sa penthouse at ipinagpatuloy ang pagpipilit sa sarili sa babaeng Silesian. Nang makita ito, ipinakita ng batang sundalong Aleman ang kanyang sarili at pinaputukan ang lasing na lalaki. Gayunpaman, namimiss niya ang shot at bilang resulta, isang pisikal na awayan ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Di nagtagal, itinapon ng sundalong Soviet ang batang lalaki mula sa itaas na palapag na nagresulta sa kanyang kamatayan. Inaalerto ng kaguluhang ito ang lahat na nag-uudyok sa kanila na magtipon sa hagdanan. Ang Silesian girl ay nanumpa ng katapatan kay Hitler dahil kung saan siya ay agad na pinatay. Pagkatapos ay hiniling ng mga sundalo na kilalanin ang may-ari ng penthouse at inamin ni Anonima na kanya yon. Nang marinig ito, sinabihan ni Teniente Andropov ang Major na parusahan siya, ngunit tumanggi ang huli. Nagbanta ang Teniente na iulat ang insidente sa mas matataas na opisyal, ngunit mukhang handa na ang Major na tanggapin ang lahat ng kahihinatnan para sa Anonima. Kasunod nito, ipinagpatuloy ng mga sundalo ang kanilang pagsasaya, habang si Major Andrei ay halatang sawa na. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik siya sa silid ni Anonima, kung saan siya kasalukuyang naglilingkod kay Anatol. Nakapagtataka, walang ibang ginawa ang Major kaysa utusan si Anatol na umalis. Pagkatapos nito, pinilit niya ang lahat ng residente na magtipon sa sala upang ipagdiwang ang pagkamatay ni Hitler sa pamamagitan ng pag-inom, pag-awit, at pagsasayaw. Malapit nang lumaki ang party, at sa kalaunan, ay magsisimulang mag-enjoy ang lahat. Pagkatapos ng party, nakipag-usap si Major Andrei kay Anonima ng pribado, muli siyang hinihimok na pumunta sa Russia, kasama niya bilang kanyang kapareha sa buhay. Gayunpaman, napipilitan siyang tumanggi, na nagsasabing may asawa pa rin siya na malapit nang umuwi. Nang marinig ang pagtanggi nito, naghanda itong umalis, ngunit pinigilan siya nito, mapusok na hinalikan siya. Kasunod nito, nagtatapos ang dalawa sa isang gabing magkasama. Nilinaw nito na ang Anonima ay mayroon ding tunay na damdamin para kay Andrei. Kinabukasan, binisita niya ang kanyang kapitbahay, si Ilse Hoch, na makarap lamang ng isang nakakasakit na tanawin. Ginawa ng retiradong militar na asawa ni Ilse ang hindi maisip, malamang dahil sa kanilang pagkatalo sa digmaan. Pagkatapos ay sinubukan ni Anonima na aliwin si Ilse, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Kasunod nito, kumuha ng bisikleta si Anonima at hinanap si Major Andrei para humingi ng tulong, ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa kanyang apartment, at laking gulat niya nang makitang naghihintay sa kanya si Teniente Andropov, kasama ang kanyang asawang si Gerd. Ang Teniente ay nag-abot sa kanya ng isang tala mula kay Major Andrei, na ipinapaalam sa kanya na siya ay ililipat sa isang hindi natukoy na lokasyon dahil sa nakaraang insidente. Pagkaalis ng Teniente, hinarap ni Gerd si Anonima na halatang galit sa kanya. Sinusubukan niyang ipaliwanag na hindi siya nakatira mag-isa sa apartment. Ibinigay din niya sa kanya ang kanyang tala-arawan at sinabihang basahin niya ang tungkol sa lahat ng pagdurusa na dinanas niya mula nang salakayin ng mga Soviet ang Berlin. Umaasa siyang maiintindihan ni Gerd ang sitwasyong kinaroroonan niya noong panahong iyon. Ngunit labis ang pagkadismaya ng huli kung kaya't tinukoy niya itong isang kasuklam-suklam na babae. Pagkatapos, nagmamadali si Anonima sa kampo ng militar para makipagkita kay Major Andrei sa huling pagkakataon. Kahit na nalulungkot siya sa pag-alis nito, nagpapasalamat siya sa pagprotekta sa kanya
at pagtrato sa kanya ng maayos. Bago maghiwalay ng landas, magkahawak sila ng kamay at hangarin ang kapakanan ng isa't isa. Pagkatapos, bumalik si Anonima sa bahay lamang upang makita ang kanyang asawa na nagdudulot ng kalituhan sa apartment. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, pinipigilan niya ang pagbigkas ng isang salita ng interbensyon. Makalipas ang ilang araw, umalis si Jared sa lugar nang hindi nagpapaalam sa kanya. Isinalaysay ni Anonima na hindi niya alam kung saan siya nagpunta at kung babalik pa ba siya sa kanya. Sa huling eksena, ipinakita na noong una na-publish ang kanyang talaarawan sa Germany noong 1950. Naharap ito sa galit na pagtanggi na binansagan bilang isang kahihiyan sa mga babaeng German. Nabigla sa pang-aalipusta mula sa kanyang mga kontemporaryo, tumanggi ang may akda na payagan ang anumang karagdagang edisyon na maipublish hanggang sa kanyang kamatayan. Bilang resulta, kahit na siya ay pumanaw, ang kanyang pangalan ay nanatiling mahigpit na binabantayang lihim. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, please subscribe sa channel para sa iba pang mga video. Maraming salamat po.